Gumugulong na sa Senado ang pagtalakay sa panukalang ipagbawal ang mga political dynasty o magkakaanak sa pwesto. Nagawa na ito sa SK at sa Bangsamoro Parliament, pero kaya bang ipagbawal sa Kamara at Senado kaya? Kung karamihan pala sa kanila ay galing sa political dynasties. Yan mismo ang laman ng live na pagtutok ni Ian Cruz. Ian. Yes, Mel, ipinagpatuloy nga ng Senado yung pagdinig doon sa mga bills na may kinalaman sa anti-political dynasty. Maraming magagandang suhestyon ang lumabas sa pagdinig, Mel, pero inasahang mahaba pa ang proseso. Sa hearing ng isang komite kaugnay ng mga political dynasty, inilatag ng isang grupo mula sa Ateneo de Manila University ang lawak ng political dynasty sa kasalukuyang kongreso. Sinimplihan namin ang tala nila. At lumalabas na sa Kamara mula sa political dynasty ang mahigit 3 sa bawat 4 na kongresista, mahigit 4 sa bawat 5 district congressmen, at mahigit kalahati ng mga party list representatives. Sa Senado naman mula sa political dynasty ang mahigit 5 sa bawat 6 na senador. Pero may epekto ba talaga ang mga dinastiya sa mga tao? Masasabi po ba ninyo, Dr. Melay, na halimbawa, may papel na ginampanan ng political dynasties sa issue ng korupsyon. Halimbawa, dito sa pinakamainit ngayon na flood control scam. Oo, sabi ng Anti-Dynasty Network dahil kung magkakaanak ang nasa pwesto, walang magsisitahan halimbawa sa mga proyekto. It's really the system that allows for the removal of checks and balances. When you have your congressperson related to your mayor, where all the approvals and of course instead of what we really see are substandard projects, okay? Because of the removal of that checks and balances. Pinag-uusapan yan lalo't prioridad na ng administrasyon na malikhang batas na magpapatupad sa probisyon ng konstitusyon na nagbabawal sa political dynasty. Nang tanungin ng isa sa mga sumulat ng konstitusyon, inamin niyang may pagkakamali na iniasa nila sa mga mambabatas ang pagsasabi kung anong degree na magkakaanak ang dapat ituring na political dynasty. Frankly, we trusted that Congress would define it according to the need of the time. That there is, like today, we need 4 degrees. That maybe after 20 or 25 years, after we have matured as a democracy, maybe we need only 2 degrees. That's why we left it that way for the future Congresses to determine. Anong mga posisyon ang dapat pagbawalan na may magkakaanak? Mungkahi ng isa pang sumulat ng konstitusyon, dapat mula barangay hanggang municipal to congressional seat. Pero debatable pa anya kung national position kabilang ang Senado. The premise of excluding them is that the power of political dynasties is diffuse when the election is on the national level. Paalala ng isang senador na ipagbawal ang pagtakbo sa sangguniang kabataan ng may mga kaanak hanggang 2nd degree ng consanguinity at affinity sa anumang national position o barangay o local position kung nasa parehong lugar sila. Kaya kinumusta niya ang COMELEC sa pagpapatupad nito. Naging mahirap po ba ang pag-implement? Malaking pagbabago po ba yung nakita ho natin sa mga nag-apply? Ayon sa COMELEC, hindi mahirap dahil malinaw ang batas. Napakaliwanag po doon sino ang tatanggalin ni COMELEC, sino hindi papayagang tumakbo. Very clear. Bukod aniya sa SK, meron na ring pagbabawal sa political dynasty sa Bangsamoro na masusubukan sa kanilang eleksyon. Pinanunumpa ng COMELEC ang mga kandidato na wala silang kaanak. Sa kanila po kasi meron sila na 40 o 40 na miyembro ng political parties out of the 80 na members ng parliament. Ang sabi nila, kung ito ay isang political party, dapat yung mga nominees nila na 40 ay hindi related by 2nd degree sa bawat isa. Otherwise, tatanggalin, i-disqualify. So at least po, may attempt sa kanila na magkaroon at naipasa na po yun.
Mel, matapos nga ang pagdinig dito sa Senado ay inaasahang magkakaroon naman ng 5 consultative meeting nationwide ang komite ni Senadora Risa Ontiveros para nga talakayin ang anti-political dynasty bill. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.